Praise the Lord, ye hands, adore him. Praise him, angels in the high. Sun and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible. Hatid po sa inyo ng World Radio International through Sparrow Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito po ay marinig nyo every Sunday, 5 to 6 o'clock in the morning, dito po sa JBA Radio, DWRA, broadcasting from Baguio City, Sunday, 5 to 6 sa Barangay 92.7 FM. Pero sa YouTube po, na-advance natin dito every Friday, para sa ating mga subscribers and viewers all over the Philippines and all over the world. So, basahin na po natin ang ating teksto sa aking subject matter na the most disobeyed command of Jesus Christ based on the book of Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Very popular po itong verse na ito kahit wala ng Biblia ay mababasa nyo, alam ko. And Jesus Christ said, "Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world." Yun po yung English version ng commandment ng ating Panginoong Kristo na basahin po natin sa wikang Pilipino for the sake of our Filipino audience all over the Philippines. And of course, diyan na din sa abroad. Matthew Kapitulo 28, talatang 19 at 20. "Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pamahalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." So yun po yung ating pagbabasa sa English and Filipino version of the most disobeyed command of Jesus Christ based on the book of Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Bakit tinawag ko po itong the most disobeyed commandment? Well, of course, doon sa Matthew 22, 37 to 39, nandun po yung the greatest commandments of Christ sa New Testament. Alam nyo na yun. Karamihan sa inyo. Anong sabi doon? Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And the second is, love your neighbor as you love yourself. For on these two commandments hang the whole law and the prophet. So pag natupad mo yung dalawang utos, mahalin ng Diyos, mahalin mo yung kapwa-tao, minahal mo na, at nagawa mo na yung buong lumang tipan, kautusan ni Moses at lahat pa na naroon sa lumang tipan na sinabi ng mga propeta. Subalit ay pag-uusapan po natin ngayon mga kaibigan at mga kapatid, ano po itong the most disobeyed command that was given to the apostles of our Lord Jesus Christ. Binanggit po natin kanina, yung humayo sila, turuan ang mga tao sa lahat ng bansa ng bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, at turuan pa rin ang mga nadabaw na bautismuhan ng lahat ng inuutos ng ating Panginoong Kristo. Ang tanong, ito ba ay sinusunod ng lahat ng tao sa ngayong kapanahunan? Kaya sinabi ko, the most disobeyed commandment of Christ is because of the fact that not all members of the Lord's Church are fulfilling this particular commandment. Ngayon, ang tanong, alamin natin kung bakit ito ay the most disobeyed commandment of our Lord. Bakit ito ang hindi sinusunod na
utos ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoong Jesucristo, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Kaya alamin po natin ang mga puntos na tungkol sa the most disobeyed commandment of Christ o ang isang kautusan na hindi nasusunod ng karamihan sa mga tao, lalo na ang mga anak ng Diyos. Now, first question, why is it called the Great Commission of Christ? Bakit ito tinawag na dakilang pag-uutos ng Panginoong Jesucristo? Pangalawa, what are the contents of the Great Commission of Christ? Ano po ang mga nilalaman ng dakilang kautusan ng ating Panginoon? Pangatlo, ito ba ay natupad ng mga apostoles at ng ibang mga disipulo, mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo? At pangapat, the last part of our lesson, the Great Commission for every Christian today. Ang dakilang kautusan ay para sa lahat ng Kristiyano sa ngayon kapanahunan at maging noong kapanahunan. Now let's go to our discussion. We'd like to remind you na kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and so that you will be notified when there is a new video. And of course, I would like to ask you to share also this message to your friends, relatives, and of course, loved ones. Mamaya po ang acknowledgement sa mga kapartners natin sa pangaral ng Ebanghelyo through the radio, social media, and of course, actual preaching of the Word of God. Now let's go to the first point. Why is it called the Great Commission of Christ? Bakit po ito tinatawag na dakilang pag-uutos ng Panginoong Jesucristo? Well, si Kristo mismo, ito po ay dakilang kautusan sapagkat si Kristo mismo ang nag-utos. So wala namang hihigit pa sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang pinakadakila, siya ang ating Panginoon, siya ang namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ito po ay greatest commandment of Christ sapagkat siya po ang nag-utos. He is a great commander. It was His great commission to the apostles. Dakilang kautusan sa mga apostoles at hindi lang sa mga apostoles, para sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Well, the Great Commission is to all the world. Pero mayroon pong tinatawag nilang limited commission. Ito po ay babasahin natin sa Matthew chapter 10, verse 5 to 7. At matatagpuan din po ito sa Marcos 6, 7 hanggang 13 at Lucas kapitulo 9, talatang 1 hanggang 6. Bakit nasa tatlo pong gospel books or gospels ang utos na ito? Limited commission. Sapagkat mahalaga po. Tinatawag natin yung Matthew, Mark, and Luke as the synoptic gospels. Synoptic means magkapareho. Si Apostol Juan po, yung ebanghelyo na sinulat niya ay medyo kakaiba kaunti. Ang kanyang pagkatalakay sa buhay, sa pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo. So yung Matthew, Mark, Luke, and John, ang tawag po dito, Matthew, Mark, and Luke ay tinatawag pong synoptic gospels because magkapareho halos ang kanilang mga nilalaman. Now, basahin po natin sa Matthew chapter 10, verse 5 to 7, yung tinatawag natin kaninang the limited commission. Bakit tinawag itong limited commission o limitado na pag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po ay limited o limitado sapagkat ito ay para lamang sa mga Hudyo. It was given to the Israelites only, to the people of God in the Old Testament, and of course, during the time, ang mga tao ng Diyos ay tinatawag na pong Hudyo. Bakit sila tinawag na mga Hudyo? Because sila po ay galing sa tribo ni Judah, kung saan ang galing ang Panginoon, at ang shortcut ng Hudyo ay Hudyo. Jewish people calling from the tribe of Judah, sapagkat nabuwag po yung 12 tribes, dalawa lang po naiwan yung tinatawag nilang Southern Kingdom, which is composed of the tribe of Judah and the tribe of Benjamin. And eventually, during the time of our Lord Jesus Christ and the apostles, the first century, sila po ay tinawag na pang mga Hudyo. So basahin po natin sa Matthew chapter 10, verse
5-7, sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga apostoles, ang 12 ito'y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanang Israel. Umayot kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Or in some translation it says, the kingdom of God. Si Matthew po ay isa pang Hudyo. Ngayon ang mga Hudyo, they changed the word God into something else. So sa halip na kingdom of God, kaharian ng Panginoon o ng Panginoon Diyos, ang nilalagay po niya, the kingdom of heaven o kaharian ng langit. So nakita po natin na yung limited commission, brothers and sisters, ay para po sa mga Hudyo, para sa sambayanan ng Israel. Hindi para sa mga hintil, hindi para sa mga Samaritano. Ano yung hintil? Pag hindi ka Hudyo ng panahon na yon, ang tawag sa iyo, Gentile or hintil. At ikaw po, kung ikaw ay hindi puro na Hudyo, taga Samaria ka, ang tawag sa iyo ay Samaritano. Ito po yung tinatawag nilang mga mistiso, na haluan ng dugong hintil. Hindi puro na mga Hudyo, kaya ang tawag sa kanila ay mga Samaritano. Now, notice that the limited commission was only for the Jews, for the Israelites in general. Pero nung panahon ni Kristo, sila po ay tinatawag na po mga Hudyo. It was not for all nations. At mababasa natin dito sa Matthew chapter 28 verse 19 yung kanina, yung Great Commission was for all nations on earth, sa lahat ng bansa. Katulad ng sinabi ng Panginoon dito sa Matthew 28 verse 19. Pero doon po sa Book of Acts, sabi ng Panginoong Jesucristo, manatili kayo sa Jerusalem at pagkatapos ay ipakangaral ninyo ang Ebanghelyo simula sa Jerusalem, sa Samaria, at sa lahat ng dako ng mundo. Basahin po natin yung Gawa 1:8 para mas malinaw po ang pagkasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ganito pong sinasaad, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ninyo sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko. Ito po mga saksi, hindi po ito yung present na grupo na tinatawag nilang sila raw ay mga saksi ng Panginoon. Wala naman po silang nakita. Pero ito mga apostoles, tunay na saksi dahil nakita nila si Kristo, narinig nila, nahawakan nila. So sabi ni Kristo, magiging mga saksi kayo sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya po tinawag na Great Commission sapagkat ito ay para sa lahat ng tao, sa lahat ng mundo. Kaya sinasabi doon sa John 3:16, very popular verse, the golden text of the Bible. Doon nasabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Sa bagay na minahal ng Diyos ang buong sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. At kung sino mang sumasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang po paniniwala lamang. Of course, mayroon tayong mga ibang video dyan. But many people say, faith only will save you. No. Faith only will not save you because even the demons also believe, but they are not willing to follow Christ. And so, yung sinasabi niyong faith only, hindi po totoo yan. Kasi ang mga demonyo, kung faith only, paniniwala lang, maliligtas sana ang mga demonyo. Well, ano pa sabi ni Apostle Paul sa Romans 1:16? Very clear po mga kaibigan at mga kapatid. The gospel is the power of God unto salvation to all who believe, to the Jews first and to the Greeks or to the Gentiles. Ulitin po natin. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay isang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng lahat na sumasampalataya, sa mga Hudyo muna at pagkatapos sa mga Griego o sa mga Hintil. Roma 1:16. Now notice, the Apostle Paul said, sa mga sumasampalataya lamang. It starts with faith, but it does not end in faith only. Hindi nagsisimula sa pananampalataya at doon din natatapos. Mayroon pa pong kasunod. Mamaya sasabihin natin yan. Now let's go to the next topic. The contents of the Great Commission of Christ.
Ano po ang nilalaman ng Ebanghelyo ni Kristo? O ang dakilang pag-uutos ng Panginoon, yung tinatawag nating Great Commission? Number 1, the command is to go. Humayo kayo. Umalis kayo. Hindi lamang sa Jerusalem, kundi sa buong Judea, sa Samaria at sa buong mundo. Sa lahat ng dako ng bansa. And that's what the New Testament Christians did. Hindi po sinabi, you stay at home. Sa bahay ka lang. At mayroon pang iba, dahil nga sabi nila pandemic, they justify themselves. We'll just go online. Mangangaral lang tayo sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng radyo, pamamagitan ng online, Facebook. Hindi sila umaalis. Of course, dito sa radyo. Nasa radyo po tayo, pero hindi lang po radyo ang ginagawa natin. Pupunta rin po tayo sa iba-ibang lugar. Now, ano pa sabi ni Kristo? Into all the world. Hindi na po kailangan na pumunta ka sa buong mundo. Sapagkat ang buong mundo ngayon sa ating panahon, there are about more or less 7 billion people. Paano mo pupuntahan yung 7 billion people? So, when Jesus Christ said, go into all the world, you start with your family. Pamilya muna. Kamag-anak. Mga kaibigan. Mga kapitbahay. Mga kasama sa trabaho at iba pa. Si kapatid na Art Madlay, sabi niya dito, 5K. Kapitbahay, kamag-anak, katrabaho, kapamilya. Sabi niya pa nga, pinwedeng dagdagan, pati sa mga kaaway. Sino bang dapat mong pangaralan? Now, sabi ni Kristo, love your enemies. And how do you love your enemies? By giving them the gospel of Christ. Pag ibinigay mo ng Ebanghelyo ni Kristo, pag nagbago na sila, hindi mo na sila kaaway. Magiging mga kaibigan mo na sila. Number 3, part of the lesson. Dito sa ating the contents of the Great Commission. Number 3, sabi ni Kristo, make disciples. Gawin yung mga alagad ang lahat ng tao sa buong daigdig. The word make disciples, brothers and sisters, implies teaching, preaching, and sharing the gospel. So pag sinabi mong gawin mong mga alagad ang tao sa buong mundo, ibig sabihin turuan natin. Pangaralan mo. Ibahagi mo yung Ebanghelyo ni Kristo. Yun pong ibig sabihin nun. At nung panahon na yun, wala pa pong Biblia, wala pang New Testament sa iba't ibang salita, kundi sila po ay nabigyan lamang ng mga kaloob ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa pamamagitan pa rin ng mga apostoles. Now, ano pa sabi ni Kristo? Baptizing them. Marami po ang nag-o-object sa word na baptism. Sabi ng iba, maniwala ka lang, hindi ka na kailangan mabautismuhan. Hindi kailangan ng tubig. Marami po silang paliwanag dyan. Pero napakalinaw po mga kaibigan at mga kapatid. Immersing, baptizing. The Greek word is baptizo. Ang ibig sabihin, nilulubog sa tubig. Burying in water. Doon sa Gawa 2:38, ano sabi ni Apostle Peter? Repent and be baptized for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Magsisi kayo, magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, kung hindi kayo nabautismuhan, hindi nyo matatanggap ang kapatawaran ng kasalanan at hindi nyo rin matatanggap ang kaloob ng Espiritu Santo. So, gano'n po sabi ni Apostol Pedro sa Gawa 2:38, para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Ano po yung kaloob ng Espiritu Santo? Marami po ang nagsasabi yung kaloob daw ng Espiritu Santo. Yun daw yung power to perform miracles. Mali. Sapagkat yung mga apostoles, sila po yung binautismo ng Espiritu Santo. They were baptized with the Holy Spirit and they were able to speak in tongues. They could perform miracles and they could transfer the power to perform miracles to others. Hindi po nagagawa yan ng iba. Mga apostoles lang po lamang yan. So ang natanggap po ng bawat Kristiyano ayon sa Gawa 2:38 ay ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano po yung kaloob? The gift of the Holy Spirit is the indwelling of the Holy Spirit. Ang pananahan ng Espiritu Santo sa bawat Kristiyano, sa bawat tumanggap kay Kristo, sa bawat nabautismuhan at napatawad ng mga kasalanan. Yun po yung indwelling. Ano sabi ni Pastor Paul? 1 Corinthians 3:16,
Hindi nyo ba alam na kayo ay tahanan ng Espiritu Santo? Kayo po ay templo. Hindi na ninyo pag-aaring inyong katawan. Kapag kayo ay sumampalatay kay Kristo, tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo po ay nananahan sa inyo. Kung paano nangyayari yan, hindi po natin maipaliwanag because God works, sabi na natin, in mysterious ways. So balik kung ikaw ay nabautismohan, sumasampalatay kay Kristo, ang Espiritu Santo ay nasa iyo. Siya po ang tumutulong sa iyo, pati sa panalangin, pati sa paglaban sa mga tukso na dumarating sa buhay. Ano pa sabi ni Apostle Paul? In Romans chapter 6 verse 3 and 4, sinabi ni Apostle Pablo dito, napakalinaw, kayong nabautismohan ay nabautismohan na kasama kay Kristo, at sa pag-alis nyo sa tubig, kayo na rin ay nabuhay na muli. Spiritually speaking, mas maganda po kung babasahin natin yan sa Roma Kapitulo 6, talatang 3 at 4, para sabihin nyo, hindi lang natin sinasabi kundi babasahin. Tingnan mo sa inyong Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Romans chapter 6, verse 3 and 4. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo ay namatay na at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. So yung bautismo po, it is a symbol or symbolism of the death. At kung tayo ay lumabas sa tuwig, tayo rin ay nabuhay. So that's what you call the first death, ang unang pagkamatay, which is symbolical, spiritual. At pagka tayo ay lumabas sa tubig, we are also resurrected. Paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan. We also resurrect from the watery grave of baptism. So yun po ang kahalaga ng bautismo. Ang iba ay hindi kailangan yan. Malayo ang dagat, malayo ang ilog, so hindi kailangan. Maniwala ka lang, ligtas ka na. Yan po ay very, very wrong teaching ng mga ibang tinatawag nating Christian groups. Huwag po kayo maniwala dyan. At ano pa? Ang bautismo po ay sa pangalan ng tatlong personalidad ng pagka-Diyos. Sabi nila, isa lang ang Diyos. Tama po. Pero may tatlong pagkakakilala ang Panginoong Diyos. One God, but there is one Father, there is one Son, and one Holy Spirit. Sinasabi po mismo yan ni Apostol Pablo at pati ni Kristo. Binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. At hindi po yan sila iisa. Magkahiwalay po sila. Parehong makapangyarihan. Tatlo po ang personalidad ng pagka-Diyos. It's what you call deity. Walang word na Trinity sa Bible, but you have what you call the idea of a triune God. Even in the creation, sabi ng Panginoon Diyos, let us make man in our image. Gawin natin ang tao sa ating larawan, at mapapatuloy na natin yung gawin natin kasama ang Panginoon Diyos, si Jesus, Kristo, at ang Espiritu Santo. Now, sabi pa ni Kristo, yung contents po ng Great Commission, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ito po ang karamihan na namimiss ng mga nangangaral. Teaching them. Karamihan po pagkatapos ng bautismo, pababayaan na lang yung nabautismuhan, hindi na po tuturuan. Ano po ang ituturo? Turuan mo sila na sila ay humayo, sila ay mangaral ng Ebanghelyo, sila ay nagbabautismo, at pagkatapos ng bautismo, turuan pa rin sila ng mga lahat ng bagay na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung nakakalimutan ng karamihan na nangangaral ng salita ng Diyos. Pagkatapos ng bautismo, pababayaan lang. Mayroon bang sanggol na ipananganak ng kanyang ina? Pagkatapos may panganak, pababayaan na lang, bahala ka na sa buhay mo. Ano pa sabi ni Kristo? I am with you even to the end of the earth, till He returns. Sabi ni Kristo doon sa Matthew 28 verse 20, ako ay kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Ibang translation, sabi nila, unto the end of the age. So, mayroong mga tao, hindi naniniwala na may end of the world. Sabi nila, katapusan lang ng henerasyon na ito.
Mali po yan. Sapagkat sinabi rin sa 2 Pedro 3:10 na Christ or God will destroy this physical earth someday sa pamamagitan po ng apoy. Pero marami po hindi naniniwala dyan. And of course, Christ and the Holy Spirit are with the believers. Sabi ni Kristo, paano natin kasama ang Panginoon Diyos? Christ said, I will be with you even unto the end of the world. Matthew 18:20, sabi rin pa rin ni Kristo. Where 2 or 3 are gathered together, there am I in the midst of you. Kung saan nagtitipon ang 2 o 3, kasama ninyo ako. Kasama ba ang Espiritu Santo doon? Of course, kasama po siya. Paano natin alam? 1 Corinthians 3:16 sabi ni Apostol Pedro, you do not own yourselves. Hindi nyo na pag-aari ang sarili nyo. The Holy Spirit dwells in you. You are the temple of the Holy Spirit. Ang ibig sabihin, ang sinabi ni Kristo, I'll be with you even unto the end of the world, kasama po dyan ang Espiritu Santo, sapagkat ang Espiritu Santo po ay nananahan sa atin. Hindi na po sarili natin ang ating katawan. Kapag tayo ay sumasampalatay kay Kristo, binili na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng dugo at buhay ni Kristo. Kaya, luwalhatiin natin, let us glorify Jesus Christ in our physical bodies, mentally, spiritually, morally, and sabihin na natin psychologically. Now, letter C, part of the lesson. Was the Great Commission obeyed by the apostles? Ang dakilang kautusan ba ay sinunod ng mga apostoles? Sa araw po ng Pentecostes, maraming Hudyo ang naroon sa Jerusalem, sapagkat ito po ay piyesta ng tinatawag nilang Pentecost. What is the meaning of the word Pentecost? Pentecost is 50 days after the Passover. So 50 na araw pagkatapos ng tinatawag nilang Pasko or Passover feast. So at ang mga Hudyo po, required sila na pumunta sa Jerusalem sa templo every year, taon-taon. Kung napakaraming Hudyo sa buong mundo nung panahon na yon, Roman Empire, nandun po sila lahat sa Jerusalem. Hindi natin alam yung estimate kung gaano karami. But they were there in Jerusalem. They were celebrating the Feast of the Pentecost. And then, sa araw na yun, dumating ang banal na Espiritu. Binautismuhan ng mga apostoles na kapagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila pinag-aralan. 17 nations were represented more or less. And on that day, 3,000 souls were baptized. 3,000 katao, mga kalalakihan, sabi nila, ang nabautisman. Where about, sabi ni Lucas doon sa Luke chapter 2, Acts 2:41, there were about 3,000. Halos 3,000. Basahin po natin sa Gawa, Kapitulo 2, talatang 41, kung saan sinabi ni Apostol, ni Lucas. Sabi niya dito, dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa ng pamamagitan ng mga apostoles sa Jerusalem, nagari sa lahat ang takot. At then sa verse 41, kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral ni Apostol Pedro ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yun. In other words, sa English, about 3,000. So more than 3,000 kasi estimate lang po ni Lucas yun. So the church in Jerusalem spread out because of persecution. Hindi po nanatili yung mga Kristiyano na yon sa Jerusalem. Hindi po natin alam kung gaano sila tumagal doon. Probably 1 year or 2 years. Pero sabi sa Gawa Kapitulo 8, talatang 1 at 4, nagkaroon po ng dakilang pag-uusig. Great persecution. At ang namumuno po doon si Saulo, isang Hudyo. Siya po ang namuno sa pagpatay kay Esteban. Pero basahin mo natin Acts chapter 8 verse 1. Nang araw na yun, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem at maliban sa mga apostoles, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Then verse 4, sabi pa din dito, ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita
saan man sila nagpunta. So kung saan man napunta yung mga Kristiyano noong kapanahonan, doon po nagsimula ang pagrami ng mga Kristiyano sa buong mundo. Noong kapanahonan ng mga apostoles, kapanahonan na tinatawag nating Roman Empire. The New Testament Gospel was widely known. Kaya gaano katagal? Probably 20 to 30 years. After 20 to 30 years, ganito po ang sulat ni Apostol Pablo sa Roma, Kapitulo 1, talatang 8. Chapter 1, verse 8. Sabi niya sa mga Kristiyano sa Roma, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo dahil sa inyong lahat. Hindi pa niya puntahan yung Roma, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Your faith is widely known all over the world. Bakit? Hindi pa nga siya napunta ron. Pero ang paniniwalang Kristiyano ay balitang-balita na sa buong mundo ng panahon na yun. Sino yung nagsimula doon? Hindi ba may mga Hudyo doon sa Gawa Kapitulo 2, araw ng Pentecostes, galing ng Roma? Nang bumalik sila sa Roma, sila yung nangaral doon, kahit wala pa si Apostol Pablo na napunta roon. Ano pa sabi ni Apostol Pablo? Colosas 1:23, patunay na within 20 to 30 years only, ang Kristyanismo, the New Testament Gospel of Christ, ang puro na iglesia ng Panginoong Jesucristo, ang tunay na pananampalataya noon, ay lumaganap na. Colosas 1:23. Basahin po natin mga kaibigan at mga kapatid. Ano sabi ni Apostol Pablo? Colossians chapter 1 verse 23. Ganito po, subalit kailangan kong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balita na ito na ipinangaral na sa lahat ng tao sa buong daigdig. Kalaad yun. 20 to 30 years na ipangaral ng Ebanghelyo sa mga tao sa buong daigdig ng panahon ng mga apostoles. Kasama si Apostol Pablo. Wala pong Facebook, walang social media, walang radio, walang television. Paano nila nagawa yun? Yun ang tinatawag nating multiplication. Lahat na nasasalubong nila, lahat ng Kristiyano, bawat tao na makasalubong nila, binibigyan nila ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ganon po lumaganap ang Ebanghelyo ni Kristo ng panahon ng mga apostoles. Kaya doon sa Roma, 16, sabi ni Apostol Pablo, Romans 16:16, kahit di pa siya napunta sa Roma, sabi niya, the churches of Christ salute you. Mangagbatian kayo. Ang mga iglesia ni Kristo ay sumasaludo at bumabati sa inyo. Now question, hindi po iglesia ni Kristo ito na itinatag 1914 dito sa Pilipinas. Ito po yung original na mga iglesia ni Kristo. Bakit tinawag na iglesia ni Kristo? Mga lokal na iglesia ng Panginoon. At bakit Kristo? Sapagkat ang nagtatagpo ay ang ating Panginoong Jesucristo ayon sa Matthew chapter 16 verse 18. Sabi niya kay Pedro, dahil sa sinabi mong ako ay anak ng Diyos, itatatag ko ang aking iglesia sa ibabaw ng bato. Ano yung bato? Yung bato po ay ang katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos ayon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4 na kung saan ay sinulat ni Apostol Pablo, the rock was Christ, ang bato ay si Kristo. 1 Corinthians chapter 10 verse 4. So hindi po si Pedro ang bato. Although ang pangalan nyo ay bato rin, small stone or little stone, rolling stone, Pedro means also stone. Pero hindi po kay Pedro itinatag ang iglesia, kundi sabi ni Kristo sa Matthew 16:18, itatatag ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. Ano yung batong yun? Yun katotohanan na si Kristo po ay anak ng Diyos. Matthew 16 verse 18. Ngayon, the universality of the New Testament Gospel was expressed in different verses in the Bible, and of course nabasa na po natin yung Romans 16:16. Sabi ni Apostol Pablo, ang mga iglesia ni Kristo ay sumasaludo at bumabati sa inyo. Mangagbatian kayo. At ang iglesia ni Kristo na ito, at hindi po yan ang exclusive na pangalan lamang, ay mga
lokal na iglesia na matatagpuan sa buong Imperyo Romano. Hindi po ito yung iglesia ni Kristo na itinatag sa Pilipinas 1914. Pang-apat po na parte ng ating lesson. The last part. Is the gospel or the Great Commission for every Christian today? Ang dakilang pag-uutos ba ay para sa lahat ng Kristiyano sa ngayong kapanahonan, maging noong kapanahonan? Of course, yes ang sagot po dyan. Ano sabi ni Kristo sa Matthew 28:20? Ulitin po natin. Turuan sila sa lahat ng bagay na inuutos ko sa iyo. Kung anong inutos ng Panginoong Kristo sa mga apostoles, yun din po ang iutos ng mga apostoles sa mga nabautismuhan nila ng mga tao noon. At yung lahat na mga bautismuhan nila ay yun din po ang ituturo sa lahat ng mga tuturuan nila ng Ebanghelyo. Kaya dumami ang Ebanghelyo at ang mga sumusunod kay Kristo sa buong Roman Empire noong panahon na yon. And according to estimates of scholars and of course historians, sabi nila, kalahati ng Roman Empire, composed mostly of slaves and laborers, ay mga Kristiyano nung panahon ng mga apostoles. In fact, during the time of Constantine, 310 more or less, sa dami ng Kristiyano, nawala na po yung paganismo. And so, Constantine, because of the influence of Christians, made the Christian religion the state religion. Ginawa po niyang state religion. Persecution was stopped. There was an edict of toleration. At doon po nagsimula ang pagdami ng Kristiyano sa buong mundo. Doon na rin po nagsimula ang mga pagtatayo ng mga kapilya, mga edifisyo, malalaking gusali para gawing sambahan ng mga Kristiyano. Ganun po ang nangyari noong panahon na yun. All things include going, discipling, baptizing, and teaching. So kung anong tinuro ni Kristo sa mga apostoles, tinuro ng Panginoon sa mga apostoles, na ituturo din ng mga apostoles sa lahat na nabautismuhan nila, yung humayo kayo, gawin yung mga alagad, bautismuhan, at turuan. Yun po ang apat. The going, the discipling, the baptizing, and the teaching, yun po ang dapat gawin. At kung minsan, hindi po sila nag-go. Hindi rin sila nagdi-disciple. Ang concentration po, baptism. After baptism, wala na. Please remember, there are 4 things doon sa great gospel of Christ or the great commandment of Christ, the Great Commission. 4 po yun. Humayo kayo. Gawin nyo mga alagad, ang mga tao, bautismuhan sila at pagkatapos turuan nyo pa rin ng Ebanghelyo. Yun po ang sabi ng ating Panginoong Kristo. And of course, not all people have the same talents and abilities. Therefore, sharing the gospel in other ways, hindi lang po pangangaral ng Ebanghelyo. Meron pa po. Sapagkat hindi po pare-pareho ang talento ng mga Kristiyano, hindi po pwede maging teacher or preacher lahat. So anong pamamaraan ang pwedeng gawin ng mga hindi marunong magturo sapagkat hindi po sila nagkaroon ng ganitong abilidad? Ang gagawin po nila ay panalangin. They should pray for Christians, especially for preachers. Ano sabi ni Apostol Pablo? 1 Corinthians chapter 16 verse 9. Mayroon pong sinabi si Apostol Pablo tungkol sa panalangin ng mga Kristiyano na hindi po diretso na nangangaral ng salita ng Diyos sa pulpito o sa pangangaral na aktual. Kundi sabi niya dito sa 1 Corinthians 16:9, sabi niya, dahil sa may magandang pagkakataong nabuksan doon para sa akin, gawin sa maraming itigalin niyo sa Efeso hanggang sa Pentecostes dahil may magandang pagkakataon. Pero kasama po doon yung panalangin. Nasaan po yung panalangin ng utos? Colossus chapter 4 verse 3. Doon po sinabi ni Apostol Pablo ang tinatawag na panalangin para sa mga ngaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Colossians chapter 4 verse 3. Ano sabi niya Apostol Paul? Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na may pangaral ang kanyang salita at may pahayag ang hiwaga ni Kristo ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Sabi ni Kristo, ni Apostol Pablo, dahil ako na bilanggo, ano magagawa ninyo? Hindi nyo na ako pwedeng pakawalan.
dahil kinulong ako ng mga Romano dahil sa mga Hudyo na nagsiselo sa pangangaral ko. So sabi niya, idalangin niyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na may pangaral ang kanyang salita at may pahayag ang hiwaga ni Kristo ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. So nabilanggo siya. So sabi ng Apostol Pablo, ipanalangin niyo ako. Kahit ako'y nakabilanggo, pero ang Ebanghelyo ni Kristo, ang hiwaga ni Kristo ay maipangaral pa rin. Kung hindi lamang si Pablo, mayroon po siya mga kasamaan, si Timoteo, si Tito, at iba pa. Ano pa? Support the evangelism and discipleship by providing financial help. Si Kristo po, habang siya ay nangangaral noon, wala na pong sweldo si Kristo. Pero bakit napatuloy niya na ipangangaral ang salita ng Diyos kahit wala siyang sweldo, wala siyang kita? Paano po ang ginawa? Ito rin po ang ginawa ng mga sumusunod kay Kristo. Of course, si Kristo, dahil Diyos siya, sabi nila pwede siya gumawa ng pera. Pero hindi niya ginawa yon. Basahin natin ang sinabi ng Lucas chapter 8 verse 11. Alright. Si Juana na asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba, tinutustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. So sino ang tumulong kay Kristo at sa kanyang mga apostoles? Si Juana na asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. So hindi lang po dalawa. Tinustusan nila mula sa kanilang sarili nilang ari-arian ang mga pangaral ni Jesus, pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. So makita po natin mga kaibigan ng mga na ang iba hindi nangangaral actually pero sumusuporta sila sa gawain ng Ebanghelyo, pangangaral ng Ebanghelyo. At dito po sa Lucas 8, 1-3 nakita natin ang mga kababaihan na tinustusan nila ang pangalan ng Jesus pati na rin ang kanyang mga alagad. At ito po nangyari din po yan. Ang panahon ng Apostol Pablo, mababasa natin yan sa 2 Corinto 12:9, Philippians chapter 4 verse 19, ang mga Kristiyano sa Pilipos, mga Kristiyano sa Corinto ay tumulong sa pangangailangan ni Apostol Pablo sa pangaral ng kanyang salita, ang salita ng ating Panginoong Kristo. Ano sabi ni Kristo? Sa Matthew 5 verse 16, paliwanagin ninyo ang inyong mga ilaw at para makita nila ang inyong magandang gawain at purihin nila ang Panginoon Diyos sa kalangitan. Ano pa? Sabi ni Apostol Pablo, Galatians 6:10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially to them of the household of faith. Kung tayo may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga kasama natin sa iglesia. Sa pagtatapos po mga kaibigan at mga kapatid, Christians are spiritually saved to save others also. Ito pong magandang bagay na alala natin lahat tayong mga Kristiyano. Tayo po ay niligtas ng Diyos hindi para tumahimik, kundi tayo ay gumawa para iligtas din ang mga nawawala. Christ came to seek and to save that which are lost. So ganun din po dapat ang gawin natin. Hanapin natin ang mga nawawala, kamag-anak, kapatid, kaibigan, katrabaho, at sino pa man, pati na ang nasa gobyerno. Sabi ng Lucas 19:10, binasa natin kanina, the Son of Man came to seek and to save the lost. Ang anak ng tao ay naparito para hanapin at iligtas ang mga nawawala, spiritually speaking. There are many lost sheep, lost coins, and lost sons today. Napakarami po ang mga nawawalang tupa spiritually, nawawalang mga pera, nawawalang mga anak, spiritually speaking. At yan po ay ating hanapin sapagkat sabi ng Panginoong Jesucristo, Lucas 19:10, ang anak ng tao ay naparito para hanapin at iligtas ang mga nawawala. At kasama po tayo dyan mga kaibigan at mga kapatid. Ano pa sabi ni Jude? Jude verse 23, ito pong Jude na ito, Judas, hindi po ito yung nagtraidor kay Kristo, ito po yung Jude na kapatid ni Kristo, Judas, ang pangalan niya rin Jude or Judas. Ano sabi niya? Let us snatch them out from fire and from this simple world. Agawin natin sila mula sa apoy, spiritual na apoy,
mula sa makasalanang mundo na ito. Sabi ni Judas, Jude chapter 1, verse 23. Isang chapter lang po ito. And Jesus Christ said, of course, last word, sabi ng Panginoong Jesucristo, if you love me, you will keep my commandments. John 14, verse 15. Kung mahal nyo ako, susundin nyo ang aking mga pag-uutos. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 14, verse 15. Sa atin po magtatapos, mga kaibigan at mga kapatid. Christ loves you, and if you are not yet in Him, do the following. Tayo po ay mahal ni Kristo. At kung kayo po ay wala pa kay Kristo, hindi pa kayo sumampalataya, hindi pa kayo nabautismo, hindi pa kayo napatawad sa inyong kasalanan, at hindi pa nananahanan sa inyong Espiritu Santo, anong sabi ni Kristo mismo sa Marcos 16:16? Believe in me, believe and be baptized, and you will be saved. Sumampalataya kayo at magpabautismo para sa inyong kaligtasan. Sabi pa rin ni Apostol Pedro, Acts chapter 2:38, Gawa 2:98, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, iwanan niyo ang lahat ng kasalanan, magbago kayo, magpabautismo sa tubig, sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon na po ang oras ng kaligtasan, ngayon ang araw ng kaligtasan ninyo. Huwag niyong pababayaan, huwag niyong i-postpone. 2 Corinthians 6 verses sabi ni Apostle Paul, today is the day of your salvation. Pwede namin kayong tulungan sapagkat ang Panginoong Jesucristo mismo ay nag-iimbita sa inyo. Ano sabi ni Kristo? Matthew 18, or rather chapter 11, 28 to 30. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek, lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. Lumapit kayo lahat na nabibigatan, nakakaroon ng problema, at bibigyan ko kayo ng spiritual na kaligtasan, sapagkat ang aking pamatok at ang aking pabigat ay magaan lamang, at matatagpuan ninyo ang kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Marami pong salamat. Yan po ang ating mensahe dito po sa radyo, and of course dito po sa YouTube. Makikita nyo at maririnig nyo ang mensaheng ito, pati na ang outline. And if you like to get the outline, you can give me your email and I will send them to you. Panalangin po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Ama po naming banal, na maraming salamat po sa mensahe, salamat sa leksyon, salamat sa iyong anak si Jesucristo, salamat sa Ebanghelyo, salamat sa Santa Biblia, salamat sa radyo na ito, salamat sa mga sponsors, mga partners sa pangaral niyong salita. Pagpalain niyo po lahat, Panginoon. Pagpalain niyo rin ang mensahe nito. Nawa ang mga taong hindi pa nasa inyo ay lumapit sila at maging Kristiyano, mga kapatid, mga kaibigan. Ito po kami dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na aming tagapagligtas. Lakip na ang pagpapasalamat namin sa Banal na Espiritu na siyang nasa amin at sumasa amin at tumutulong sa lahat ng gawain namin. In Jesus Christ, O Lord, Amen. Lamang salamat sa aming mga kapartners, kapatid na Rico J. Canlas and Sister Sally from San Fernando City, Pampanga, Sister Dina and Brother June Kaugiran of Metro Manila Congregation, Sister Rose Untalasco and Brother June diyan sa Canada, Brother Ed and Sister Bureau Lauder sa California, ang Christian World Ministry headed by Brother Art Madlaing, Terry Dennis, James Kitoriano, of course, Deborah Quinones Marcos, ang mga kasama natin sa pangangaral ng salita. And of course, my sponsor, main sponsor, World Radio International, to White Sparrow Road Church of Christ, through Brother Robert Abels and Sister Beverly Henry Dobbs. God bless us all, and God bless you all, brothers and sisters. In Jesus' name, Amen. Amen, amen. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God hath made us victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Amen.
salvation. Hosts on high his power proclaim. Heaven and earth and creation, laud and magnify his name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.